Tuwing Semana Santa, panata para sa ilang Katoliko ang pagsasagawa ng sinakulo. Ito ay isang tradisyon sa mga sinakulista na bahagi ang kanilang talento sa mamamagitan ng pagpapakita ng pagkabuhay at sakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo. Ang detalye sa report ni Sheila Natividad. Sa kalye ng Pombong sa Bulacan, ang senakulo ay hindi lamang pagtatanghal sa mahal na araw. Sa halip kasi na entablado, sa lansangan ibinabahagi ang kwento ng paghihirap at sakripisyo ni Hesukristo. Isa si Gian sa mga tinaguriang senakulista sa Pombong na mahigit isang dekada nang iniaalay ang kanyang talento sa kalye senakulo. Nagsimula ako na matutong umakting buhat nung ako ay bata dahil nung ako ay bata, mahilig ako manood ng mga nagsisinakulo na nasa stage at sinabi ko sa sarili ko na gusto ko rin matuto na mag-act din pag ako ay tumanda na. Mula sa pagiging simpleng tauhan noong 2015, unti-unti siyang humubog ng kakayahan hanggang sa maging pangunahing karakter sa kalye senakulo. Ang senakulo ay isang tradisyong Katoliko na nagsasalaysay ng buhay, paghihirap at kamatayan ni Hesukristo na karaniwang itinatanghal tuwing Semana Santa. At para kay Gian, hindi lamang ito pagganap, kundi isang paraan ng pagpapakita ng kanyang pananampalataya. Sa aming mga Katoliko, naipapakita namin yung aming pananampalataya through act dahil ang kalye sinakulo nga, ito ay yung pagsasabuhay ng Panginoong Hesukristo. Dumating na ang takdang panahon. Nalalapit na ang paghahari ng Diyos. Sa tulong ng pananampalataya namin, nagagawa namin yung aming best na ipapakita namin yung pananampalataya namin sa Panginoon na sa tulong ng aming pamamanata sa kalye sinakulo. Ngunit hindi rin biro ang bawat papel na kanyang ginagampanan. Lalo na nang siya ay gumanap bilang isang Pariseo na anya ay isa sa mga naging dahilan noon ng paghihirap ni Jesus. Pero kahit napunta siya sa mabigat na gampanin, inialay pa rin niya ang kanyang talento sa Panginoon. Masasabi ko na mahirap maging senakulista kung ang role mo ay yung nagpapahirap at nagdesisyon ng kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo. Nananatilian niya ang kanyang panata na ipagpatuloy ang tradisyon dahil isa siya sa naniniwalang hindi kailanman naging questionable ang pagmamahal ng lumikha sa sanlibutan. Kung ako man ay magkakaanak na sa mga susunod na henerasyon at ito ay aking ipapamana dahil hindi lang basta ito ay isang show, ito ay pananampalataya na isinasabuhay at binibigyan ng pagmamahal, binibigyan ng prioridad na hindi lamang tao ang kaya nating paglingkuran, kundi ang Panginoong Hesukristo. Iyon po. Kada yabag sa kalsada at sa bawat eksenang kanilang isinasabuhay, hindi lamang kwento ang kanilang ipinapakita, kundi isang buhay na paalala ng sakripisyo ni Hesukristo at ng pananampalatayang ibabahagi hanggang sa mga susunod na henerasyon. At hindi ito nagtatapos sa magarbong pagsasara ng pulang kurtina. Bagkus, nagpapatuloy pa itong maghayag ng salita ng Panginoon sa lansangan. Sheila Natividad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.